Hello Kavath learners! Welcome sa ating YouTube channel, Learn Math PH. For today's video, we're gonna learn the step-by-step process or procedure for solving quadratic equation by factoring. So kung hindi mo pa napapanood ang iba pang ways of solving quadratic equation tulad ng computing the square at gamit ang quadratic formula, please check this playlist mamaya. Pero patapusin mo muna tong video na ito. So ito ang mga steps kung paano mag-solve ng quadratic equation by means of factoring. So step number 1, rewrite the equation in the standard form ax squared plus bx plus c equals 0. Step 2, factor the left side of the equation. Ibig sabihin, ifa-factor natin ang quadratic expression into two binomial expressions. When we say binomial expressions, ito ay mga algebraic expression which consists of two terms. Meron din tayong video tungkol sa how to simplify algebraic expressions and iba pang mga terms may kinalaman sa algebraic expression. Please check this video mamaya or I will give the link on the description box. Pero papatapusin mo itong video na to. Step 3, set each factor equal to 0 and solve for x. Ibig sabihin guys, i-equal natin sila sa 0 yung kada factors. So meron tayong magiging dalawang solutions or roots sa ating quadratic equation. And last but not the least, step 4, checking. Ito ay optional lang for confirmation only kung tama yung ating solution or roots. Paano mag-checking? I-verify natin ang ating solutions by substitution. Isa-substitute natin yung value ng x. Bali may dalawang solution tayo. Isa-substitute natin siya pabalik dun sa original nating quadratic equation. Dapat mag-equate sila. Kasi kung hindi, mali yung ating sagot. Baka mali yung ating pag-factoring. So ngayon, magkakaroon tayo ng 3 examples para may apply natin yung 4 steps na binanggit kanina. Example number 1, solve the quadratic equation below by means of factoring. X squared plus 12x plus 35 equals 0. So kagaya na makikita din guys sa ating problem, naka-standard form na siya na ax squared plus bx plus c equals 0. Kaya naman, hindi na natin gagawin yung step 1. Skip natin. So dito tayo sa step 2, ifa-factor natin ang left side of the equation. So copy lang natin guys. So ifa-factor out natin yung left side of the equation. Ano yung left side? Ito. So guys, alam natin ang factor ng x ay 2x. Tapos, meron tayong clue dito guys. Kapag nakita natin ang sign ay positive, yung middle term, ang sign ng middle term ay positive, at ang sign ng last term ay positive din, ang factors natin ay parehong positive. So, dalawang plus. So guys, dito sa 35, ito, i-factor out natin yung 35. Mag-iisip tayo ng mga numbers or factors na kapag minultiply natin ay 35, pero pag pinag-add natin ay magiging positive 12. So naisip natin 7 and 5. Kasi 7 times 5 is 35 and 7 plus 5 is 12. So equate natin, step 3 tayo guys. X plus 7 equals 0. Equate natin siya sa 0. Tapos, x plus 5 equals 0. So, ilipat natin sa kabila, magiging x equals negative 7. Tapos, ito naman, ilipat natin sa kabila, x equals negative 5. So, meron tayong dalawang solutions. So, i-checking natin guys kung tama yung ating mga solution. So, dito muna tayo, x equals negative 7. Isa-substitute natin siya dun sa ating original quadratic equation which is ito. So, x squared plus 12x plus 35 equals 0. So, negative 7 squared plus 12 times negative 7 plus 35 equals 0. So, negative 7 squared is 49. Tapos, ito naman, 12 times negative 7 is minus 84. Negative 84 plus 35 equals 0. So 49 minus 84 is negative 35 plus 35 equals 0. Cancel, 0 equals 0. So tama. How about yung isa? X equals negative 5. X equals negative 5, x squared
plus 12x plus 35 equals 0. So negative 5 squared plus 12 times negative 5 plus 35 equals 0. So negative 5 squared is 25 plus negative 60 plus 35 equals 0. So ito, magiging negative to guys. Positive times negative is negative. 25 minus 60 is negative 35 plus 35 equals 0. Cancel ito guys. 0 equals 0. So the final answer is, so this is the final answer guys. X equals negative 7 and x equals negative 5. Dalawa. Dalawa yung ating solution. Next example, example number 2. Okay, example number 2, solve the quadratic equation below by means of factoring. X squared minus 12x plus 32 equals 0. Guys, napansin niyo kung nakita nyo guys na positive yung ang last term at ang ating middle term ay negative, ibig sabihin niyan dalawang negative yung factors natin. So ganito. So guys, in-skip natin ulit yung step 1 kasi it is already in the standard form. Okay? So ito muna, x squared. Alam natin ang factor ng x is dalawang x. Tapos sabi natin kanina, pag nakita natin ang last term natin ay positive, tapos ang negative ang middle term natin, dalawang negative kasi. Bakit dalawang negative? Kasi negative times negative is positive. Tapos pag inad mo ang negative, dalawang negative is negative pa rin. Kanina, dalawang positive. Positive yung middle term, positive yung last term, dalawang positive. Pero ngayon naman, kapag nakita natin ang middle term ay negative at ang last term natin ay positive, dalawang negative. Okay? So, ganun yung shortcut. And then, if-factor out natin yung 32, mag-isip tayo ulit ng dalawang numero na pag minultiply natin ay positive 32 at pag inad natin ay negative 12. So, naisip natin 8 and 4. Okay? Kasi negative 8 times negative 4 is positive 32. Negative 8 plus negative 4 is negative 12. So, pwede nating equate sa 0. Ito, x minus 8 equals 0. X minus 4 equals 0. Transpose, x equals negative magiging positive 4. Tapos ito, ang negative 8, pag nilipat sa kabila, magiging positive 8. Checking tayo guys, para malaman natin kung tama yung ating sagot. So guys, copy muna natin. X squared minus 12x plus 32 equals 0. So x equals 8 muna tayo. 8 squared minus 12 times 8 plus 32 equals 0. 64 minus 96 plus 32 equals 0. Negative 32, guys, ito. 64 minus 96. Negative 32 plus 32 equals 0. 0 equals 0. Cancel yan. So, tama. How about x equals 4? So, 4 squared is, direct na natin, no? Minus 12 times 4 plus 32 equals 0. 4 squared is 16 minus 48 plus 32 equals 0. So ito guys, 16 minus 48 is negative 32 plus 32 equals 0. Cancel, 0 equals 0. So tama. Tama yung ating sagot guys. So nakuha natin yun ulit by factoring. Tapos checking natin, nag-equate siya sa 0, nag-equate siya sa 0. So tama yung ating solution or roots. So this is the final answer. X equals 8 and x equals 4. Next, example number 3, last but not the least. Solve the quadratic equation below by means of factoring. 2x squared plus 9x equals 18. So guys, step 1 ulit,
dapat nasa standard form siya. Ax squared plus bx plus c equals 0. So itong negative 18 ililipat sa kabila. So magiging ganito. 2x squared plus 9x minus 18 equals 0. So guys, ganito naman no. Kanina, positive yung ating last term, tapos negative yung ating middle term. Ngayon, baliktad. Negative yung ating last term, positive naman yung ating middle term. So kapag ganyan guys, nakita nyo, unlike signs, yung ating mga factors. Ganito guys. So ito muna, 2x squared. Alam natin ang 2x squared, ang kanyang factors is 2x and x. Tapos ito, negative, tapos positive yung middle term, negative yung last term. Ibig sabihin, unlike signs sila. So meron tayong video tungkol dyan sa positive and negative integers, how to multiply and divide. Tapos paano rin mag-add. Meron din tayong playlist tungkol dyan. I will get the link on the description box below. So guys, mag-iisip tayo ng factors ng 18. Beware tayo dito guys kasi 2x itong isa, ito naman x. Kanina kasi dalawang x lang. Ito, 2x plus x. So dapat mas malaki ang positive kaysa sa negative. Bakit? Kasi ang ating middle term ay positive. So ganito guys, ang naisip natin ay positive 6 dito tayo. Para pag minultiply natin siya, maging positive 12x. Tapos ito naman minus 3, negative 3. Kasi 12 minus 3 is 9. Tapos negative 3 times positive 6 is negative 18. So beware tayo guys hindi pwedeng magkabaliktaran itong sign ito. Kasi ito dapat mas malaki yung positive kaysa sa negative. Kasi yung ating middle term ay positive. So para maintindihan mo guys, yung sinasabi ko na mas lamang yung positive, parang tug of war ba? Hindi siya mahihila sa negative side. Paki-nood yung video natin, yung sinabi ko sa inyo kanina. So guys, equate na natin sa 0 ang bawat factors. So 2x minus 3 equals 0. X plus 6 equals 0. So yung 6 ilipat sa kabila, x equals negative 6. Ito yung ating isang solution. 2x, itong negative 3 lipat sa kabila equals positive 3. Divide both sides by 2 para makancel. Ang maiwan lang is x equals 3 over 2. So ito yung ating isang roots. Tapos ito yung isa pa. Checking tayo guys. Tingnan natin kung tama yung ating mga solution or roots. So, copy natin ulit yung ating quadratic equation, 2x squared plus 9x equals 18. So, x equals ano muna tayo? 3 over 2. So, 2 times 3 over 2 squared plus 9 times 3 over 2 equals 18. So, ito, 3 squared, 3 over 2 squared is 2 times, 3 squared is 9. 2 squared is 4. So guys, ito pwede makancel kasi over 1 yan. So makakancel ito maging 1. Ito naman 2. So 9 over 2 na lang yung tira dito. Plus ito 27 over 2 equals 18. So ito guys, 9 plus 27 is 36. Pwede silang ma-add kasi same denominator sila. Equals 18. 18 equals 18. Tama. How about yung isa? X equals negative 6. I-ano na natin, direct. X equals negative 6 is 2 times negative 6 squared plus 9 times negative 6 equals 18. 2, negative 6 squared is 36. Nasusundan ba? Plus negative 54 equals 18. Ito, 2 times 36 is 72 minus 54 equals 18. 18 equals 18. So, tama.
So, ano yung final answer natin? Ito. X equals 3 over 2 and x equals negative 6. So again guys, nakuha natin ito, yung mga roots by means of factoring. Mag-ingat tayo sa signs nito, hindi pwedeng magkabaliktaran kasi dapat mas lamang ang positive kasi yung ating middle term ay positive 9x. Buti sana kung negative 9x to. So, depende sa problem guys ha. Kung negative yung middle term, ibig sabihin mas dapat malaki yung negative. Kung positive dito, katulad dito, dapat mas malaki yung positive. Tapos, checking natin guys para sure or confirm tayo na tama yung ating final answer. Okay, so maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung nakatulong sa iyo, please like, share, and subscribe to our YouTube channel, Learn Math PH. And please subscribe to our YouTube channel because in our channel, you will find and learn a simple and clear explanation to math lessons and ideas. And also, a step-by-step process or solution para ma-improve mo ang iyong math problem solving skills. Kaya laging tandaan ang ating outro message, every problem, there is and there's always has a solution. So, love lots, keep smiling and keep learning. Bye! See you in our next video. Salamat!